Lahat tayo nagsusumikap para balang araw ay mayroon tayong maiwanang pamana para sa ating mga mahal sa buhay. Para kay Kapuso Star Bea Alonso, ito ay ang kanyang Biyati Firma o Blessed Farm sa Ingles. Tila maituturing na biyaya nga ito para sa kanila dahil ito ang kumupkop sa kanilang pamilya sa kaputukan ng pandemya. Ang farm na ito sa Zambales ay kanlungan din ng iba't ibang fruit-bearing trees, isda, 1-0. at livestock. Nakilala ko ang kanilang farm manager na si Kuya Doy at sinamahan niya akong mamitas ng prutas na gagamitin nating pang-ulam at panghimagas. Binabalutan ko kasi namin ng sao. Sao kasi minsan inuunahan kami ng mga insekto. Oo, yun talaga kalaban eh. Pwede. Ayan. Ilang mga gantong puno meron kayo dito? Ano po, parang nasa 10. Tapos meron ka rin kamyas, may mulberry ka, may... Balimbing po. Balimbing, oo. Yun. Okay. Sakto na to siguro sa atin mamaya. No? Oo. Ano pa bang dyan, chef? Ano pang pwedeng ibang luto? Kasi lagi na lang gata eh. Oo, yun lang pagkakaalam ko dyan. Try kaya natin iba. Pwede ba isigang? Subukan natin. Parang ganon. Binibigyan mo ako ng idea, sigang. May baboy kayo dyan. Meron kasi ako natikman dati na yung KBL, Opo. kadyos, baboy, tsaka langka. Parang sigang yun eh, pero hindi siya sobrang asim. Pero sige, pagbibigyan kita. Ganda lang ng mga panggatong natin kasi kitang-kita natin tuyong-tuyo. And makita nyo kasi, feeling ko ito yung mga napagtriman nila para maganda yung tubo ng iba pa nilang mahogany. Although, parang nakakapanghinayang, di ba? Pero, yun nga, imbes na masayang, ito nagagamit nila for their own consumption. Ginagamit nila to pag nagluluto sila dito sa kanilang outdoor kitchen. So, makikigamit tayo ng kaunti. Hinahati ko lang sa gitna yung panggatong natin kasi what I want actually is yung itong surface, yung nasusunog. Napansin ko lang kasi based on experience na rin na kapag imbes na buo mo siyang ipanggagatong, ito yung mga pang long cooking eh. Pag buo mo siya kasi ang tendency nito mag-uuling lang siya versus kapag hiniwa mo siya sa gitna, pinira-piraso mo siya ng pahaba tapos mas maliliit, mas malakas yung apoy. So yung mga putahe kasing iniisip natin, kakailanganin natin ng medyo tuloy-tuloy yung mainit at malakas na apoy. Pero kapag kunyari, slow cooking yung gagawin natin, then you use yung mga gantong klase ng size or yung talagang tipak-tipak ng kahoy. Kasi ang tendency yan, hindi siya yung lagablab, mag-uuling lang siya, bibigyan kanya ng consistent, pero hindi ganong kainit na temperature. Kadalasan nga naman kasi, ginataang langka ang luto. Naalala ko, yung natikman ko one time nung bumisita kami ng Mindanao, yung KBL. So hindi ito yung exact recipe ng ginagawa ninyo sa Mindanao, but makukuha lang natin yung mga key components. First thing that I noticed with KBL is yung medyo smoky na lasa ng sabaw. And upon research, doon ko nalaman na ginigrill pala muna natin yung pata or anumang parte ng baboy bago natin to pakuluan with our kadyos. Ihaw muna tayo. So for this, hindi natin siya actually niluluto sa uling. As in, china-char lang natin siya. Kagaya yan, yung mga black spots na yan. Para lang magdagdag nga ng lalim doon sa sabaw na ginagawa natin. Sa traditional KBL recipe, ang ginagamit na pampaasim doon is batuan.
But since wala tayong access doon, pwede tayong gumamit ng kamyas. One thing though na napansin ko nung nakatikim nga ako nito when I went to Davao, hindi siya kasing asim ng sinigang. So parang banayad na asim lang yung binibigay niya or nire-require niya. Kaya hindi ganun karaming kamyas yung gagamitin natin. Ayan. And of course, yung ating bawang at sibuyas. Season lang natin to ng konting asin. Patis. At paminta. And then finally, lemongrass or tanglad. Siyempre, sasabawan natin to. At palalambutin natin yung ating pata hanggang dun sa punto na saktong luto na siya or actually a little undercooked. Saka natin ilalagay yung ating kadyos. Pagsasabayin na natin silang palalambutin. Saka natin ihahabol yung langka. At habang nagbabalat tayo ng ating langka, ibababad lang natin mabilis yung ating kadyos. So we always say, pag magbabalat kayo ng langka, it's best na gagamit kayo ng plastic gloves or mantika. Gagawin natin yan kasi masyadong madagta yung mga langka. Ayan, ayan, makikita nyo. Ayan, naglalabasan. Gagamit din tayo ng langka sa paggawa ng isang kakaibang dessert plate na ihahain natin mamaya. Una, himayin lang natin ang laman. Tapos, pakuluan lang ito sa tubig na binudburan ng brown sugar. Samantala, magbabalot naman tayo ng saging sa lumpia wrapper para sa ating torones. Sa pagdating ni Miss Bea, hitanda ko na rin ang ingredients na gagamitin niya para sa putahing iluluto naman niya para sa atin. Ang pininyahang manok. Hi, ma'am! Hi! Hello, 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 hello! Welcome to our farm. Yes, ma'am. Maraming salamat. Thank you. May sibuyas sa aking kamay. Thank you. Nice to Nice to meet meet you. you, ma'am. Pasensya na. Okay lang, okay lang. Parang Ni-raid ko na. mukhang legit yung kitchen na. Please, piniprep ko na, ma'am, yung dish na ipe-prepare natin. Remind lang kita, hindi ako talaga magaling Ay. magluto kagaya mo. Na! Pero ano Eto, lang ma'am. to. Iba-iba kasi yung mga versions ng pininyahang manok Actually, per I'm very household. interested dun sa version ng pininyahan. Yung Ano, iba naglalagay pa ng mushroom, di ba? Yes, Oo, meron din. sa amin Opo. hindi naman. At yung iba may carrot, sa amin wala. And itong gata. Gusto niyo, ma'am? O, hindi, ako yung sous chef mo eh. Ikaw yung head chef natin ngayon. Kasi kung ako hindi ganyan to. Kung lang yan, kailangan naman kasi trabaho ko naman to. So, sibuyas and then mga ilang garlic, ma'am. Okay na po ito. Okay. Siguro. So, roughly chop lang to, ma'am, no? Ayan. And then, the peppers. Okay po. Sige nga, ma'am, patingin nga ng knife skills mo. Naiya ako. Ikaw na lang po. Naiya ako. Wait. Ayan. Minsan, chef, nag-chef-chefan din ako sa YouTube channel ko. Well- Sana mag-guest din kita. Hi! We definitely take you up on that, ma'am. It's a good thing kasi na you are already interested in cooking. Yes. Yon. So, yan. Ako. Ako na dyan. Ako na. Ako na.
kahit dito sa farm namin, kahit yung mga waste namin, we turn them into fertilizers. Yes, So, yun very na. sustainable farm. Nakwento po ni Kuya kanina Yung na mga- yung mga manure. Oo. Pati yung meron din kasi kaming palayan sa baba, sa Botolan. Mhm. So yung darak nung, syempre, after, pagka pinapaano Kiskis. mo na yung, pinapakiskis mo yung darak, yun Yeah. yung kinakain ng mga animals dito. Nakuha So yung darak. it's a So, parang it's good to know. self-sustaining farm. Even actually yung panggatong natin eh. Oo, dito From na trimmings lang yan. Yes. That's nice. The lifestyle change that it brings. Yung iba yung nagiging perception mo with a lot of things eh. I mean, you start with the small ones, pero when you look at it from a bigger picture, okay, so medyo may concern na pala ako ngayon sa Yes. environment. Ang dami na nating sources of information. Kung meron man True. nagagawa maganda yung social media, Yes. we're more aware now of global warming. Impact. And syempre, yung impact natin dapat malalasahan din minsan. So gawin na natin. Oo. Gawin na natin. Nahiya ako. So, Chef, nilagay Bawasan na natin yung sa medium heat yung kalan. Tapos lagyan na natin siya ng oil. Nalagay ko na yung napakamahal na sibuyas. Garlic. Garlic tayo. Okay. O at least, see, fundamentals lang. Hindi, Yes. ako kasi onions din yung inuuna kong pinanggigisa. Oo, kasi pag yung onion, tumatamis, yung garlic pumapait. Pumapalit. Nice. See an onion. Okay. Charot. Ayos yun ah. Dapat pag may pressure, dapat nagiging sweet, hindi nagiging bitter. So talagang sa probinsya ka talaga. Probinsyano ka talaga. Yes. Pinanganak sa Benguet, lumaki sa Mindoro, Oriental Mindoro, and then Batangas. Mhm. And then, we moved to La Union. Ayan, sorry. Kami naman, Manileño talaga yung nanay ko. Okay. So wala kaming probinsya. That's the reason why 11 years ago, invest ako sa property na to. Kasi sabi ko, gusto ko magkaroon din ng probinsya. Sa Manila, minsan, di ba, parang kahit wala ka yatang anxiety, magkaka-anxiety ka. Dahil dun sa Tsaka environment. napansin ko, alam mo dito, nakakatulog ako ng maaga, tapos maaga din ako nagigising. Yeah. So feeling ko it's healthier for the body, for Of the course, mind, of course, even of for course. your soul, it's Naman. healthier. Oo. Sila mga Andy, maganda kasi my mom is she can no longer walk, so siya, PWD siya. Aha. Pag nandito siya, parang she feels she's needed. Tapos titignan niya ano pa yung mga dapat ma-develop dito. Yun yung napansin din namin. Akala namin may nag-design, may... Oo, si Mama lahat yan. Lalagyan na natin at this point ng pineapple juice from the can of pineapple chunks na mamaya Okay. gagamitin natin. Alright. Kukuluan natin siya. So at this point, lalagyan na natin yung pineapple chunks. You can also now put the bell peppers. Okay. That's fine. Lalagyan na natin yung gata. Okay. Mahilig ako sa gata, syempre. Kasabay ng pinilihang manok ni Miss Bea, piniprito ko naman ang turon na ngayon ay dadagdagan ko ng pampatamis. So habang pinalalambot natin yung chicken mo, Honey. yes. Alam mo, yung honey rin, naisip din namin mag-bee farm dito, pero parang mahirap. Kasi, parang ano lang siya, parang tingin ko kailangan ng mas malaking land. Ay, hindi ma'am. Kagagaling lang namin sa isang farm na less than 1 hectare. 3,500 square meters lang yung... Talaga? Bee farm siya. Safe kung yung lukot ang gamitin niyo, yung stingless. Yung mga sobrang maliliit lang yun. Yung honey na napoproduce niya, more on the sour side. Pero pure honey pa rin naman siya. Mhm. So I think malaki yung maitutulong niya dun sa naturally grown mangoes ninyo kasi may natural pollinators kayo. Yeah. Ready na? Ganun lang pala magturon. Ayun na. Spot on. Ano naman siya, lalagyan Spot ko. on. Parang fairness. Yeah. Na-happy ako. Para lang siya ng konting patis. Patis. Ito. Ayun. Yeah. Pero saktong-sakto yung tamis niya and yes, I agree. Oo, tsaka Konti may lang ng konting kick. asim. Konting kick lang ng chilies. Oo, lagyan ko na. See? It's spot on.
May dalawa na tayong putahe para sa ating Biati Firma Feast. Dagdagan pa